Tara, pag-usapan natin ang isang pambihirang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas. Isang kwento to ng tapang at paninindigan na humubog sa isang buong rehiyon. Oh, ito yung malaking tanong, di ba? Habang halos buong Pilipinas ay napasailalim sa mga Espanyol, paanong nanatiling malaya ang kabundukan ng Cordillera? Ano kaya ang sekreto nila? Halika, alamin natin. Okay, so simulan natin dito sa isang lupaing hindi talaga nasakop. Tingnan natin kung paano matapang na nanindigan ang rehiyong to habang ang paligid niya ay kolonisado na. Mahigit 300 taon. Grabe, isipin niyo yun. Ganyan katagal ang pamamahala ng Espanya sa Pilipinas. Napakatagal na panahon yan at napakalalim ng naging impluensya nila sa halos lahat ng aspeto ng buhay natin. Pero, alam nyo, sa gitna ng lahat ng yan, may isang lugar na hindi yumukod, isang lugar na hindi nagpasakop, at yan ang matatayong nakabunduan ng Cordillera. Sila yung naging malaking exception sa kwento ng pananakop. Pero bakit nga ba ganun na lang kainteresado ang mga Espanyol na sakupin ng Cordillera? Well, ang sagot ay umiikot lang sa dalawang bagay, ginto at krus. Yan ang naging misyon nila. Dalawa talaga ang habol nila. Una, syempre, ginto. Kasi yung mga kwento-kwento noon, sobrang yaman daw sa ginto ng mga bundok na yan. Pangalawa, yung krus. Yung misyon nilang i-convert ang mga katutubong Igorot sa Kristyanismo. So, para sa kanila, dala nila pareho. Yaman para sa kaharian at kaligtasan para sa kaluluwa. At noong 1601, nagpadala na sila ng ekspedisyon. Pinamunuan ito ni Aranda at malinaw na malinaw ang utos, kunin ng ginto at bayagan ang mga tao. Isa ito sa mga pinakaunang seryosong pagtatangka na pasukin ang puso ng Cordillera. Kaso, may isang bagay silang hindi napaghandaan. Yung klase ng tapang na sasalubong sa kanila. At dito magbabago ang lahat. Oh, eto na. Ito na yung pinaka-exciting na part, yung mismong labanan sa kabundukan. Paano nga ba nila na ipagtanggol ang kanilang tahanan laban sa isang mas makapangyarihang kalaban? Ang sagot? Guerrilla warfare. Ito ang naging alas nila. Hindi ito yung tipikal na harap-harapang gyera kasi dehado sila sa armas. Ito ay isang matalinong paraan ng pakikipaglaban gamit ang talino, bilis at syempre ang kanilang kabisadong teritoryo. So, paano ba to ginagawa? Simple lang. Una, yung mga bundok at gubat mismo, yun ang kanilang naging pader at sandata. Pangalawa, yung mga atake nila parang kidlat, mabilis, biglaan at nakakagulat. At pangatlo, pagkatapos umatake, bigla na lang silang nawawala. Parang mga multo na lumalaho pabalik sa kakahuyan, iiwanang tuliro ang mga kalaban. Pero, alam niyo kung ano ang pinakamahalagang sandata nila? Pagkakaisa. Kahit na iba't ibang tribo sila, lumaban sila bilang isa. Baka nga, yung mga pangalan ng mga bayaning leader ay hindi na isulat sa mga libro, pero yung kanilang pinagsama-samang lakas, yun ang nagpanalo sa kanila. So, ano ang naging resulta ng lahat ng paglaban na to? Ano ang pamana ng kanilang katapangan? Well, dito natin makikita yung pinakamagandang bunga, isang buhay na kultura. Kasi, kailangan nating maintindihan, ang laban na to ay hindi lang para sa lupa. Mas malalim pa dyan. Laban ito para sa kanilang pagkakakilanlan, para sa kanilang identity. Ang tunay na tagumpay ay ang pagpapanatiling buo ng kanilang kultura. At yung pamana na yan, ramdam na ramdam natin hanggang ngayon. Dahil sa kanila, yung mga katutubong tradisyon, yung mga sinaunang paniniwala, hindi basta-basta nabura. Meron tayong buhay na koneksyon sa ating nakaraan, isang kulturang patuloy na umuunlad at nagpapakita kung gaano kayaman ang pagka-Pilipino natin. So, napakalinaw ng koneksyon. Yung tapang na ipinakita ng mga ninuno nila noon, ang direktang dahilan kung bakit hanggang ngayon, namamangha pa rin tayo sa ganda at yaman ng kultura ng mga Igorot. Utang natin sa kanila ang isang mahalagang piraso ng ating pagkatao bilang isang bansa. Sa huli, wala ka talagang ibang masasabi kundi, wow, ang galing! Isang paalala na ang kasaysayan natin ay hindi lang tungkol sa pagkatalo. Puno rin ito ng mga kwento ng tapang na dapat nating laging ipagmalaki. At para tapusin, iiwan ko kayo sa tanong na ito.
Naisip nyo ba kung sakaling natalo sila? Anong mga ritual, anong mga awit, anong mga kaalaman ang tuluyan ng naglaho at hinding-hindi na sana natin nakilala pa? Ganoon kalaki ang halaga ng kanilang ipinaglaban para sa ating lahat. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.